Papakita ko po sa inyo itong ilan sa mga video na nangyari sa Davao, sa compound ni Apollo Kibuloy na pinaghahanap ng batas sa kasong sexual harassment at qualified human trafficking sa Davao at saka ho sa Pasig. Ito ang mga nangyayari. Medyo madilim, tingnan natin na kung makukuha. Ayan po. Ayan o. Tinutulak ng mga member ni Kibuloy yung mga pulis. Mga pulis po yan. Yung nasa kabila, ito mga civilian, ito yung mga member ni Kibuloy. Ayan o, may mga hawak na pamalo. Kita nyo? Ayan, isa may itak pa o. Ayan o. May itak pa sa bayawang. Babae yan, may itak sa bayawang. Tapos may pamalo yung iba. At tinataboy nila yung mga pulis. So, mabait pa nga yung pulis, hindi ho pumapalag eh. At tinirespeto pa rin yung karapatan ng civilian. Pero ito po yung napaka-panganib na sitwasyon. Kasi court order yan, warrant of arrest ang dala-dala sa mga kaso nga ang kinakaharap ni Kibuloy at kanyang kasamahan. Pero ito yung ginawa ng mga member. Hinarang ang mga pulis, may dalang mga pamalo at may dalang pang itak. Nakita naman yung itak doon sa bayawang. Dapat niya kinumpis kayo, delikado yun. Ayan, ito yung babae, nanduduro nung pulis. Oh. May hawak na pamalo. Pinapaalis yung mga pulis. Only in the Philippines, yung mga civilian nanduduro sa pulis. At ang mga pulis pinapaalis kahit na may dalang warrant of arrest. Ayan po. So, yan mo makikita itong sabihin natin na ayaw nilang rumispeto sa rule of law, sa court order na warrant of arrest. Ang gusto lang nila mabigyan ng protection si Kibuloy para hindi mahuli. So, pinalalala nila ang sitwasyon. Ayan po yung aking assessment dito. Pinalalala nila ang sitwasyon kasi ang court order, hindi ho yan pwedeng mabali. Hanggat hindi binabawi ng korte ang kanilang order to arrest Kibuloy at kanyang kasamahan, hindi po yan mababaliwala. At walang magagawa ang pulis kung hindi yan po ay ipatupad. Kaya lang, parang nakaprepare po yung mga babae nakapurot kalaki yan. Mayroong mahabang itak sa bayawang yung babae at may mga pamalot, kita niyan, dinuduro pa yung mga pulis. Mabait pa yung mga pulis. Mabait pala yung mga pulis sa Davao. Kung pulis dito sa Maynila, pulis dito sa Metro Manila, gaganyanin ng mga sibilyan. Nako, may paglalagyan, malamang nakaputo ka na. Mataas pa rin ang control ng ating kapulisan. Sana po ay hindi na umabot sa anumang physical na sitwasyon. Pero dito sa unang salbo ng CIDG at saka po ng SAP, dahil ang SAP talaga ho ang nag-i-escort doon sa kapwa nila mga pulis para i-serve ang warrant kasi nga compound yan, kaya nga po kailangan nakaprepare. Pero pinapalabas ng mga member at saka ng mga DDS na parang martial law. Hindi po martial law ang pagpapatupad ng batas. Ang pagpapatupad ng warrant of arrest hindi martial law. Kung lahat na lang na mayroong warrant of arrest pag hinuhuli, ang sasabihin ay martial law, na anong klase namang gobyerno tayo? Walang ganun. Ang warrant of arrest, para po sa inyong kaalaman na ating mga followers, subscriber at viewers dito sa MA Pinoy TV at kahit doon sa isang channel ko, Mike Abby Opinions, yan po ay simpleng o basic na proseso sa pagbibigay ng hustisya. Para po sa inyong kaalaman, si Kibuloy at kanyang kasamahan, inosente pa. Siya isasalang pa lang sa trial. At binibigyan siya ng pagkakataon ng korteng humarap sa korte para ipagtanggol ang sarili. Yan ang purpose ng warrant of arrest. Yan ang rule of law. Pinatutupad ng batas, bibigyan ka ng due process, pagkakataon na idepensa mo ang sarili mo. Kung dito pa lang ho sa basic na pagpapatupad ng batas ay hinaharang na ng mga member at nauna dyan pinagtaguan pa nga at hindi humaharap ilang buwan na si Kibuloy. Di ba? So yung kanyang karapatan na ipagtanggol ang sarili, binabaliwala niya. Kasi kung nag-surrender, nagpahuli, ay di magkakatrial na at kanyang may pagtatanggol ang sarili dun sa akusasyon na siya'y nang-aabuso umano sa kanyang mga kabataang membro ng kanyang organization. Kasi sexual abuse, sexual harassment, qualified human trafficking ang issue. Mabigat po yan. Hindi yan pwedeng daanin sa physical na paglaban, pagsuway. Dapat sumunod. Okay? Ako, naintindihan ko yung rule of law. Iniintindi ko yung kahalagahan ng court order. Kasi pag hindi ka sumunod sa court order, sa kahit na sino ka man, may problema.
Kasi hindi susuko ang korte. Dahil ang korte bago mag-issue ng warrant of arrest, merong basihan at sagradong karapatan sa ilalim ng mga batas. Okay? So, sana magmuni-muni din yung mga member ni Kibuloy. Kung ibubuhis nila ang buhay nila para kay Kibuloy, bahala kayo. Nasa inyo yan. Kung kayo na may inutusan para ibuhis ang buhay nyo, nasa inyo rin yan. Ang korte ay hindi po susuko sa inyo. At ang mga otoridad hindi susuko. Mabait pa nga ang mga pulis dahil pumapayag silang duru-duruin ng pamalo ng mga membro. Sa iba-iba kong hanin ng pulis, hindi pwede yan. Tandaan nyo sinasabi ko, huwag naman sana umabot doon. Pag ganyan ang attitude, ganyan ang galaw ng mga member ni Kibuloy, hahantong sa magiging physical yan sa susunod na mga araw. At hindi natin alam kung ano pa ang ating maaaring makita. Kasi hindi naman po laging papayag ang mga pulis na duru-duruin. Hindi papayag ang mga pulis na sila hindi irespeto at baliwalain ng mga member. No one is above the law. Ignorance of the law excuses no one. Yan po yung paniniwala ng mga otoridad. At ako naniniwala rin ako doon. Kaya please lang po, Apollo Kibuloy, huwag mong itaya ang buhay ng iyong mga membro. Sumurrender ka, voluntary, magpahuli ka, para hindi na ho maging lumala pa ang sitwasyon. Kasi pagka ho laging ganyan, huwag sanang umabot, sabi ko nga. Baka mas lumala sa darating na mga oras at pagkakataon kung mananatili po na magiging pisikal ang magiging aksyon ng mga membro against Philippine Authority o Law Enforcement Agency. Inuulit ko, ang mga pulis ay may karapatan at kapangyarihan kapag may warrant of arrest na manghuli ng kahit sinong personalidad. Pero kung ito'y haharangan ng pisikal ng mga membro at ng mga followers, ibang level yan, ibang issue yan. Delikado ang magiging sitwasyon. Kayo po na mga nanonood at nakikinig sa buong mundo, pumutok na ho itong isyong ito, gumalaw na ho ang ating PNP at sumusunod sila sa batas. Pero sa inisal po na salbo ay tila nagiging pisikal na. Nakita naman nyo sa video, pakireview ninyo. May mga pamalo at mayroong pang itak sa bayawang yung isang membro na humarang doon sa mga pulis, doon sa compound. Marami hong compound kasi, meron sa Barangay Tamayong, meron ho doon sa may tabi ng airport, Davao City, yung isang compound ni Kibuloy. So lahat ho yan ay subject for monitoring at iba pang lugar. Actually sa buong bansa, lahat ng mga properties at bahay ni Kibuloy, yan ay minomonitor ng otoridad kasi nga merong court order, merong warrant of arrest against Kibuloy at mga kasamahan. Abangan, subaybayan. Sana po ay maging makatao ang lahat ng galaw. Huwag sanang umabot sa physical or iba pang level ng usapan or mas mahirap na aring lalabag sa batas. Kapayapaan pa rin sana. Mga ibabaw ang kapayapaan. Sumunod sa mga batas at autoridad.